isa sa mga dream ko na makagawa ng sarili kong feeds. Dahil unang-una para makatipid tayo sa feed consumption. Ikalawa ay para makontrol natin yung quality ng feeds na binibigay natin sa ating mga alaga. Kapag nakakatipid tayo ng feed consumption guys, ay ibig sabihin yan makakakompete ang presyo ng produkto natin sa ibang mga poultry. Yung mga poultry na nasa Luzon, yung mga malalaking poultry ay ano yan sila, flexible yan sila, kaya nilang magpababa ng presyo ng itlog dahil sila yung nagmi-mix ng sarili nilang mga feeds. Sobrang mahal talaga guys ng commercial feeds. The difference ito ng nasa more or less 500 pesos per sack na 50 kilos one sack. So imagine kapag nagkukonsume ka ng nasa 100 sacks a week, ay syempre makakatipid ka ng nasa 200,000 pesos in 1 month kapag sarili mong feeds yung minimix mo. Kalawa, dahil sa quality, kapag tayo yung nag-mix ng ating feeds, ay alam natin ang quality at saka ang ingredients ng ating mga feeds. So sa pamamagitan nun ay makokontrol natin yung ating production, yung kalusugan ng ating mga manok, and then makokontrol din natin kung anong klase na produkto ang ating gustong ipalabas. Like for example, yung thickness or yung kapal ng eggshell ay makokontrol natin, yung lifespan ng egg ay makokontrol natin, or even yung kulay ng egg yolk ay makokontrol natin kapag tayo mismo ang sariling mag-mix ng ating feeds. So another factor guys na bakit gusto ko talaga mag-mix ng sarili kong feeds ay para maka-provide opportunity dito sa aming province. So unang-una, yung mga raw materials natin sa paggawa ng feeds ay mostly corn, soya, rice bran, mga fish meal, which is available dito sa aming province. By talking to communities na merong mga lugar, merong mga skills na magpag-grow ng mga corn, ng mga major raw materials na ito, ay mabibigyan natin sila ng hanap buhay. No? So like for example dito sa amin, so medyo marami-rami ring mga raw materials ang amin kailangan. So instead of kumuha tayo sa labas, ay why not kuha na lang tayo sa mga farmers natin dito. Makaka-provide pa yun ng trabaho at saka ng negosyo. Isa yun sa mga reasons na gusto ko talagang self-mix ng feeds. So another factor ay para maging sustainable yung ating
business, no? So hindi tayo mag-rely sa ibang probinsya, o hindi tayo mag-rely sa ibang factors na maka-apekto sa transportation or sa logistics ng ating mga feeds. So in case na merong mga bagyo or mga interruptions sa transportation, ay kaya natin mag-continue, ay kaya ng business natin na mag-continue. So yun yung mga factors guys na dream ko talaga na mag-invest sa sariling feed mill or sa mixing plant, or kahit na pakunti-kunti lang muna. Ang importante ay maka-start tayo ng pag-mix ng sariling feeds. Pero ito naman yung mga challenges natin ngayon. Unang-una ay may mga ingredients na hindi available talaga dito sa atin sa Masbate. Kailangan talaga natin bilhin outside ng Masbate, unless siguro kung merong mga international port dito na kayang i-cater yung ibang mga imported na mga raw materials sa ating feeds. Pero mangyayari yun guys kapag medyo malaki na yung ating poultry, malaki na din yung ating consumption. Number 2 is syempre yung capitalization. Need natin ng malaking capital to start the mixing process. No? We already have the formula. Kumbaga meron na kaming recipe ng formula. Marami yan. From booster papunta sa layer 1, layer 2. And of course, syempre marami din tayo mga machineries na i-invest kasi kailangan natin ng mga hammer mill para sa corn, and then mixing machines. So, medyo malaki-laki talaga yung kailangan nating capitalization. And then, ikatlo ay of course yung pag-transport ng feeds. So, yung logistics ng raw materials. Kasi since hindi pa naman siguro available yung mga materials natin dito, raw materials natin dito. So, kailangan talaga natin kunin outside ng Masbate. So, unless kung meron nang magpapagrow ng mga kailangan nating raw materials dito ay okay na. Another problem is syempre yung stock room natin. Wala pa tayong magandang stock room, wala pa tayong mixing room na pwede doon tayo mag-mix. And then, wala pa tayong mga facilities, no, na dapat na meron tayo sa pag-mix ng sarili nating feeds. If ever man na nag-dream tayo ng sarili nating feeds. So, another factor guys ay syempre, yung mga tao natin ay meron pang mga lack of knowledge, proper na pag-handling ng mga raw materials, storage, yung proper mixing. So, yun yung mga challenges natin na nakikita kapag tayo ay mag-mix ng sarili nating mga feeds. Pero sa community natin dito sa poultry sa Pilipinas, marami nang nagme-message sa akin, nag-o-offer ng kanilang services, nag-o-offer ng mga products na kailangan sa pagbuo ng feeds, which is, and then may mga nagko-commit na din ng transportation, may mga nag-commit ng mga mixing materials. So yun yung importante sa atin. So update na lang ako guys kapag meron na tayong nakita na mga supplier ng ating raw materials, or kapag mag-start na talaga tayo ng pagbuo ng feeds.